Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ang bawat kumikilala sa kanyang kadakilaan ay madarama ang kanyang kahiwagaan. Ang bawat kumikilala sa kanyang kapangyarihan, mapapatotohanan niyang siya'y buhay. Kaya halina mga minamahal ko, huwag lamang manahan kayo sa sarili niyong kalooban, kundi sa sarili niyong bigay ng Ama ay ipagtiwala sa Kanya. Pagharian kayo. Buhay po ba ang Diyos? Sa haba po ng pag-uusap namin ng isang tumatawag, tapos na pala ang pag-praising song, hindi pa natatapos ang pag-uusap namin, sabi ko, ay, nagsisimula na anak ang gawain. May tumawag naman po. Naku, sabi ko, bahala ka na Ama. Umarinig ko pong nagbabahagi si Mother, ay salamat, talaga ka kung buhay na buhay ka. Ay, ang palaka, pumasok na sa Kung pag-aaralan ng tao ang buhay, talagang mahirap pong pag-aralan. Sapagkat bilang tao, makapagtatanong ka, no? Bakit may mayaman? Bakit may mahirap? Bakit may pangit? Bakit may maganda? Bakit may pandak? Bakit may matangkad? Bakit may maputi? Bakit may maitim? Ano po? Ba't may kulot ang buhok? Mayroong hindi kulot ang buhok? Marami kang itatanong bilang tao. Subalit kapag anak ka ng Diyos at nakilala mo siya, hindi ka magtatanong sa buhay mo. Sapagkat alam mong sadyang hindi pare-parehas ang kapalaran ng tao. Sapagkat ang buhay ay may kanya-kanyang guhit. Nakikita niyo po ba yung guhit ng palad niyo? Yan po ang mag-uugnay sa buhay niyo. Yung guhit ng palad niyo na yan. Marami ang nagsasabi na, basahin ko nga eka ang palad mo. Hula-hula, tama-tama na yun. Hindi lahat ng sasabihin niya ay totoo sapagkat walang makahuhula sa guhit ng palad ng tao, kundi ang Diyos. Tama po ba? Kaya kapag hinulaan ka, sinabi sa'yo, naku eka, mag-iingat ka at baka eka ganito-ganito. Ikaw naman, nagpahula, natakot ka na. Takot ka palang malaman mo bakit ka nagpapahula. Marami pong nagpapahula. Ano po? Alam niyo po, nasa banal na aklat yan. Hindi masama ang itanong mo kung anong maging kapalaran mo, subalit lakipan mo ng gawa. Lagyan mo ng pakikipagtotoo. Bahaginan mo ng katapatan. Hindi yung umaasa ka sa hula. Ay, eka, pagpapalain ka, eka. Naku, eka, balang araw ganito-ganito. Ano mangyayari kung sugarol ka? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, napakaraming bagay na nagaganap sa buhay ng tao na hindi kagustuhan ng Ama. Maraming ginagawa ang tao na hindi niya kagustuhan. Marami ring sinusunod ang tao sa sarili niya na hindi kasunod ay kagustuhan niya. Kundi lahat halos ng tao na hindi nakakakilala pang lubos sa kanya, subalit sinasangkala ng pananampalataya, sinasabi, nananalig ako sa Diyos, nagtitiwala ako sa Diyos. Akala kasi ng tao, kapag nanalangin, nagsimba, kapag nagbigay, sapat na. Makababayad na doon sa maraming kasalanan, makababayad na sa maraming pagkakamali. Subalit, iyon ba? Paano ba ang kaparaanan? Alam niyo po, mula sa simula, may dalawang bahagi ang buhay dito sa lupa. Mayroong anak na pinagpala at mayroong anak na hindi maganda ang kapalaran. Basihan niyo na lamang po ang anak ni Isaac, dalawang anak niya na kambal. Si Jacob ay bunso, subalit siya ang mas yumaman. Siya ang pinagpalang nabasbasan, bagamat dinaya pa. Sadyang sa buhay ng tao may mandaraya mula sa simula. Magkapatid na dinaya pa ng kapatid. Itong si Jacob sa pamamagitan ng
kanyang mga pagkain, nadaya itong si Esau. Ano sinabi niya kay Esau? O sige, Eka, ibibigay ko, Eka, sa iyo ito, pagkain na ito. Kung ibibigay mo ang karapatan na ako ang matawag na panganay, na ako na ang panganay, o sige, Eka. Ito naman si Esau, sa pamamagitan lang ng kanyang tiyang nagugutom, para makain niya yun at maampat ang gutom, pinagpalit ang karapatan. Yamang pinagpalit ang karapatan, kung hindi po ninyo naunawaan ang istorya, ay magugulumihanan kayo. Kaya kung papaano niyang pinagpalit ang karapatan na bilang panganay, na dapat nung babasbasan din siya bilang panganay, na siya ang dapat mabasbasan sapagkat nang dahil sa pagkain ay binigay ang kanyang karapatan, sa pangalawang pagkakataon, hindi rin sa kanya napunta ang bilang basbas ni Isaac. Kanino po napunta? Kay Jacob, sapagkat nilinlang siya ni Jacob. Hindi siya mismong nanlinlang, kundi tinuro ng magulang. Buhay po ba ang Diyos? Mayroon palang taong mapanlinlang, nililinlang ang sariling anak. Bakit? Bakit po, mga minamahal? Paano namang nagawa iyon ng ina nilang nagmahal sa kanila? Sapagkat mas malapit itong si Jacob sa ina niya. At itong si Esau, mas malapit kay Isaac. Si Isaac ay paborito itong si Esau. At ito naman si Jacob ay paborito ng kanyang ina. Kaya't kung ano yung nalalaman ng kanyang ina sa kanyang asawa na Isaac, ay pinababatid sa kanyang anak. Ganun pala. Kung pag-aaralan nyo nakakalito, bakit ganon? Bakit ganyan ang buhay? Alam nyo po, sa panahon ding ito mayroong ganon. Subalit dapat, ang totoo nun, kung tunay mong minamahal ang mga anak mo, yung ipagkakagalit ng bawat isa, eh hindi mo gagawin, di ba? Kundi dapat ikaw pang maghanap ng kaparaanan para nang sa gayon ay mapaglapit mo ang mga anak mo. Subalit may dahilan pala ang Diyos. May kaparaanan pala siyang gagawin upang sa gayon ay huwag makapag-asawa nang hindi nila gusto itong si Jacob. Dinala siya sa lugar ng kanyang tiyuhin. At doon na umandar ang buhay itong si Jacob. At mula pala noon ay may mandaraya na tulad nitong si Laban. Na dinaya niya itong si Jacob sapagkat nakikita niyang pinagpapala siya dahil kay Jacob. At noon din pala may pinapatnubayan na ang ama. Ibig sabihin, kapag hindi ka pinagpapala, ay hindi ka pinapatnubayan ng Diyos. Alam niyo po, lahat ng tao ay pinapatnubayan. Lamang mayroong hinihirang at mayroong tinatakdang hirangin ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, bilang isang tao, nang mabasa ko po ang katotohanan na sabi ko, ay, bakit ganyan? Noon pala ako, daming babae. Paano nangyari yun? Hindi ba kasalanan sa Diyos yung makiapid? Bakit ito? Sabi ko, kapatid niya pinahintulutang mapangasawa ng iisang mapapangasawa nila. Bakit ganun? Sabi ko, alam niyo po, katagal ko nang tinanong yon, kanina lang ako tinugon ng ama. Anak, baybayin mo ang istorya mula sa Genesis hanggang sa panahon ng mga sumunod na ninuno. At nang idinating na po, at dinatal na po itong si Moises. Kanino ibinigay yung 10 utos ng Diyos? Kanino nakatala yung huwag makiapid? Kay Moises. Sa madaling salita, wala pa si Moises noon. At kung hindi pala ganon, ang mangyayari na magkakapatid, asawa, pinagsama-sama, hindi dadami nga naman ang tao. At nang makita ng ama na marami na ang tao,
At nalilisya na sa kanya, binigay niya na ang batas na huwag makiapid. Nakasunod po ba ang tao? Hindi. Kaya yung batas na yon ay hanggang sa panahon ni Kristo, na binigyan ng pagkakataon na kapag naghiwalay ay magkasundo. Ano po? Subalit, nagaganap pa rin po ba yon? Hindi. Kaya mga mahal, inyong pakinggan po ang kaganapan kay Jacob. Mula sa Genesis. Umalis nga si Jacob sa Berseba at nagpunta sa Haran. Inabot siya ng paglubog ng araw sa isang lugar na minabuti niyang doon na magpahinga at magpalipas ng gabi. Isang bato ang inuna niya sa kanyang pagtulog. Nang gabing yaon ay nanaginip siya. May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanhik manaog doon ang mga anghel. Walang ano-ano'y nakita niya si Yahweh sa tabi niya. Wika sa kanya, "Ako si Yahweh, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ang lupang ito na iyong hinihigan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. Darami sila na parang alikabok sa lupa at malalaganapan nila ang 4 na sulok ng daigdig. Sa pamamagitan mo at ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa. Tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta at ibabalik kita sa lupaing ito. Hindi kita hihiwalayan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo." Nagising si Jacob at ang sabi, "Hindi ko alam na narito pala si Yahweh. Nakapangingilabot ang lugar na ito. Ito ang buhay, ito ang bahay ng Diyos at pintuan ng kalangitan." Maagang gumising si Jacob ng umagang iyon. Kinuha niya ang inunang bato at itinayo bilang isang alaala. Binusan na ito ng langis at itinalaga sa Diyos. Tinawag niyang Bethel ang lugar na iyon, na dati tinatawag na Luz. Nangako si Jacob ng ganito, "O Diyos, kung ako'y sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay na ito, pakakanit pararamtan at makakabalik na muli sa bahay ng aking ama, kayo po ang magiging Diyos ko. Sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtayuan ko na batong alaalang ito. At iaalay ko sa inyo ang ikapo ng anumang ipinagkakaloob ninyo sa akin." Nabanggit po ang ikapo. Noong panahon po na yun may ikapo. Ngayon po'y wala nang ikapo. Kusang loob sa mga taong naghahandog. Kaya ito pong gawain ito'y walang ikapo. Walang bayad. Ang Katoliko rin walang ikapo, kaya lang nanghihingi kung may nagpapagawa ng simbahan. Subalit ito pong dambanang ito'y wala namang dapat ihingi, sapagkat hindi naman ito nabuo dahil sa paglikob ng pera, kundi iisa lang naman ang nagpagawa, na hindi naman ito tinatatwa at wala namang malilihim. Kaya hindi dapat ilihim, mapapangalandakan kahit saan. Kaya ang mahalaga, naitindig ito ng hindi pinagkasalahan at hindi nagkasala ang pinagtindigan. Sapagkat ang pinagtindigan nito ay hindi ang tao, kundi ito'y naibigay dahil sa tao at dahil inalay sa Diyos. Sapagkat walang may-ari nito, sapagkat hindi naman ito tahanan ni Apo Kunching at hindi tatahanan ni Apo Kunching. May tao bang tumira sa simbahan? Wala. Ano po? Ano po ibig sabihin? Mga minamahal, marami ang pananaw nila
ay sariling pananaw. Ang kagustuhan ay sariling kagustuhan. Subalit kung susundin mo lang ang kagustuhan at kalooban ng Ama, ano ba kagustuhan niya? Ano ba ang kalooban niya? Madama mo siya, makilala mo siya, mapaglingkuran mo siya ng buong galak at katapatan at makatotohanan. Subalit paano mo siya makikilala, madarama, kung wala siya sa isip at damdamin mo? At kung manaka-naka lang, pasaka-saka, yung tinatawag na paminsan-minsan. Para ba yung awiting paminsan-minsan? Paminsan-minsan. Kapag ikaw ay may hihilingin, maalala mo siya. Kapag ikaw ay may daing, maalala mo siya. Kapag mayroon kang hindi gustong naganap sa buhay mo, maalala mo siya. Kaya paminsan-minsan. Subalit kung lagi o sa tinay siyang laman ng isip at damdamin mo, kailanman ay hindi mo magagawang linlangin siya bilang Diyos mo. Sapagkat alam mo ang buhay mo ay galing sa Kanya. Kaya ditong si Jacob, nang mapanaginip niya, nagkaroon na siya ng pangako. Kung ako po ay gagabayan ninyo at pakakainin, pararamitan at ibabalik mo ako sa aking ama, sa tahanan ng aking ama, kayo po ay aking sasambahin. Subalit hindi natapos doon ang pangako ng Diyos. Ba't naganap yaon? Pinatuturhanan lamang ng Ama na kung ano ang sinabi niya kay Abraham hanggang sa inapo ni Abraham. Hindi po ba't itong si Jacob ay apo ni Abraham? Anak siya ni Isaac na anak ni Abraham. Sa madaling salita, kung lahat ng tao ay tutupad sa kalooban ng Ama, magaganap ang pangako niya kay Abraham na hanggang sa kaapu-apuhan mo, Abraham, ang sinumang kumilala sa akin at ako'y sambahin, kailan may di ko pababayaan. Sa palagay kasi ng iba, maraming ang palagay kapag pinagpala ka, yumaman ka, mahal ka ng Diyos, kilala mo ang Diyos. Wala po akong patatamaan, subalit nakaangkop lamang sa pagbasa. At pawang katotohanan, paglabas ng dambana, siya po kunching ay sumipi lamang. Sapagkat sa duration yon, hindi dito. Kaya ginanyan, kung ano kalooban mo, Ama, maganap. Sa makatwid at madaling salita, ang Diyos ay nakikipagtipan, nakikipagniig sa tao. Kaya lamang ang tao ngayon makipagtotoo at makipagtipan. Ang Diyos ay nakapag-uusap, nakiusap, nakakapakipag-usap, kanino mang kanyang anak. Lamang, maari mo ba siyang pagtiwalaan na hindi mo siya nakikita? Maari mo ba siyang tanggapin, hindi mo siya nakikita? Tama, hindi mo man siya nakikita kung ang puso mo ay siya. Maari mo siyang pagtiwalaan at paniwalaan. Sapagkat iba ang gawa ng tao sa iba at kaiba sa gawa niya. Kaya kung siya ang kilala mo at nakikilala, maaari mo siyang pagtiwalaan anumang saglit ng buhay mo upang mapakita niya sa iyo kung sino siyang Diyos mo na sinasamba, kung sino siyang Diyos na tinatawagan mo. Tulad nitong si Jacob, paano siyang nakatulog doon? Sapagkat maglalakbay pa siya patungo kay Laban. Si Laban na kanyang tiyuhin na kapatid ng kanyang inang si Rebecca. Sa madaling salita, mga minamahal ko, ano ang buhay? Ang buhay pala'y paglalakbay. Kung saan ka ipadpad ng Diyos, kung kilala mo siya at kinikilala mo siya, gagabayan kanya. Hindi kanya pababayaan. Tulad nitong si Jacob, sa kanyang paglalakbay, sa kanyang daang tinutunguhan ay wala siyang kasama, wala siyang kakilala. Subalit ang Diyos na nagpapakilala sa kanya, na pagtitiwala at pinaniniwalaan niya, siyang magpapabago ng takbo ng buhay niya. Buhay po ba ang Diyos? At ganon kumilos ang Ama. Sa pamamagitan ng Espiritu niya, lumisan si Jacob sa kanyang tahanan nang dahil galit ang kanyang kapatid ni si Esau. At ito'y nabatid ng kanyang ina na kapag namatay si Jacob na bilang ama nila, ay papaslangin niya itong kapatid niya sa ginawa niyang pandaraya sa kanya. Subalit, anong tinura ng kanilang ina?
Anak, mas mamatamisin ko pa ang lumayo ka at mawalay ka sa akin, kaysa kapwa kayo mawala sa akin. Ganun pala, may bandaraya mang ginawa itong si ina na asawa ni Isaac sa kanyang anak na kung bakit naganap ang pandaraya. May damdamin din pala, sumibol pa rin ang inang pagkaina. Damdaming ina pa rin na may pagmamalasakit at pagmamahal. At yan ang dapat maganap sa bawat isa. Ano man ang ginawa mong pagkakamali at pagkakasala, matakot ka sa magaganap. Matakot ka sa maaring maging kaganapan dun sa ginawa mo. At hahanap ka ng kaparaanan upang ang ginawa mong pagkakamali ay huwag magdulot ng hindi mainam. At yan ang ginawa ng ina nila. Upang malis siya sa hindi mainam, ito nang inang nagkasala at nagkamali ang siyang gumawa ng kaparaanan upang maghiwalay ang magkapatid. Ilan kaya sa mga katauhan ang may pagkakamali na siya rin ang gagawa ng kaparaanan upang ang kanyang pagkakamali ay walang maidulot na kamalian at kapahamakan? Ilan kaya, mga mahal ko, ang sa taong pagkakamali ay mabatid niya at masambit sa sarili niya, ako ang gagawa ng paraan upang walang maging dulot na kapahamakan. Subalit, ilan kaya sa tao nang bawat ginawa niya ay matindig niyang pinaninindigan, matibay niyang pinaninindigan, wala akong dapat pagsisihan, bagamat alam niya nang mali at kasalanan. Katotohanan itong saki tinuturan, kaya kung ang patnubay ng Ama at paghahari niya ang nasa pagkatao ng sinuman, hindi ka lilihisan ng Ama na sa iyo ay bumuhay. Buhay po ba ang Diyos? Marami ang tao kung magsalita'y parang totoong-totoo, subalit ang damdamin at kaisipan ay hindi totoo. Subalit may malilinlang ka pang Diyos na maliban sa isang Diyos, wala na. Wala ka pang ibang Diyos na malilinlang. Kaya wala kang ibang Diyos na malilinlang, kundi bawat kalokohan at di tamang ginagawa, ikaw rin sa sarili mo ang siyang magdurusa. Kaya mga mahal, pagharian nawa kayo at patnubayan. Nawa, wag nang magkaroon pang pangalawa ang ina ni Esau at ni Jacob, kundi lahat ng magulang, lahat ng anak ng Ama, maging daan ng kaparaanan kung paano ang bawat isa ay maging totoo at marapat sa pananaw ng Ama. Buhay ba ang Ama? Katotohanan itong sa akin tinuturan, may favoritism na magulang. Sa tao po yung favoritism, tsaka sa pag sinabing favoritism yung teacher na yan, tsaka yung manager na yan, kawawa yung hindi niya paborito, no? Kaya mayroong anak na rebelde sapagkat hindi siya minamahal. Pakiramdam niya ay walang pagmamahal ang kanyang magulang. Mayroon po bang dapat maghari sa tao na ganon kung ang Diyos ang naghahari? Alam niyo po, kapag ang Diyos ang naghahari, wala pong gayon. Palibhasa, kung inyo pong babaybayin ang istorya, mula sa simula mayroon ng inggit-inggit, mula sa simula mayroon ng selos-selos, baybayin niyo po ang istorya ng mga ninuno. Magsimula kay Eva at Adan. Anong nangyari? Si Adan ay dinalinlang, si Eva ang nalinlang. Kaya maraming babae nalilinlang ng lalaki kapag umibig. Sa lalaki walang mawawala, sa babae maraming mawawala. Kaya kung hindi kayang magdala ng babae, may naeeng-eng. Ano po? Kaya kung palilinlang ka, siguraduhin mong kaya mo. Kung hindi mo kaya, ay umalis ka, tumalikod ka. Buhay ba ang Diyos? Kaya, mga minamahal, sa panahon ni Abraham, hindi pa agad nagkaanak. Ano po? Anong nangyari? Bago inilabas si Isaac, po, baybayin niyo po, ha? At ng panahon ni Jacob at panahon ni David, nako, kaya nga po sabi mo,
Ay, kahirap nga pala. Subalit, hindi ka mahihirapan kapag bukas ka sa Espiritu. Ipapatuntun ng Ama sa iyo ang katotohanan, ipababatin niya sa iyo, kaya hindi ka mahihirapan ang kaisipan. Hindi ka magdurusa ang kalooban. Maliwanag mong masasaksihan ang lahat ng katotohanan, walang pagkabula ang salita sa banal na aklat. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kapag ang banal na salita ay pinaghari mo sa iyong diwa, siyang sinunod mo na parang pattern ng buhay mo, kailan may di ka malilis siya. Subalit, kapag lumis ka sa tuntunin ng Ama at sarili mo ang ginawa mong sinunod sa buhay, marami ang napapariwara. Ano po ba'y napapariwara? Matatanda, alam nila yan. O kayong mga bata, alam nyo ba'y napapariwara? Hindi nyo alam sabihin, napapahamak. Yan, napapahamak. Minamahal, hindi lahat ng tao ay bukas sa pagtitiwala. Hindi bukas sa paniniwala. Subalit, hindi kailangan niya at hindi sapat yaon na lahat ng pumaparito ay maging bukas ang diwa. Kundi ang mahalaga, nawa kung hindi ka bukas, habang nagluluwat, mabuksan iyong diwa. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, kung tunay kayong nasa Panginoon, ano man ang sabihin ng kapwa ninyo, hindi ninyo pakikinggan ang kapwa nyo, ang katotohanan ang hahanapin nyo, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, sino po ba ang gumagawa ng pagkawasak? Diyos po ba o tao? Sino po ba ang gumagawa ng sunog sa pagsasama ng tao? Hindi po ba ang tao rin? Ginawa po ba ng Diyos na masunog ang pagsasama, mawasak ang pagsasama ng bawat isang anak niya? Wala rin. Sino po ba ang sumasama ang isip at damdamin? Ang Diyos po ba o tao? Mga minamahal, kaya nga kung ang tao ay malinis ang isip, malinis ang damdamin, walang mapapahamak, walang malinis siya, walang mawawalay sa kanyang kalinga at habag. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, nawa kung papaano rin itong si Jacob, nang makita niya sa panaginip itong ama na kanyang tinatawag, nagbigay siya ng isang pangako at nagbigay siya ng isang sumpa. Sa palagay ninyo, nalibutan niya yon? Hindi. Kapag tinunto ninyo ang kanyang istorya, mahaba po pag binasang lahat sa inyo. Yun lang simulang pinaka-higit na marapat ang binasa sa inyo. Sapagkat kapag binasang lahat yan, mahaba pa yung binasang kinuwento sa inyo kaysa sinalaysay. Buhay ba ang Ama? Sa makapid at madaling salita, hanggang sa dumatalang takda, na kung paano itong si Jacob ay nandaya sa kanyang kapatid, dinaya rin siya ni Laban. Papaano siyang dinaya nitong si Laban? Itong si Laban ay may dalawa ring anak, si Raquel at si Leah. Ang tunay na minamahal niya ay itong si Raquel. Kaya kasundo siya sa Laban, kay Laban, na tiyuhin niya. Nung pong panahon na yon, magkakamag-anak ang gusto nilang magkapangasawahan. Sapagkat, nung panahon na yon, hindi pa nakatala ang 10 utos ng Diyos. Wala pa yung panahong 10 utos ng Diyos na huwag makiapid at huwag. Nung panahon na yon ay walang kamakamag-anak. Sapagkat hindi darami ang tao kung hindi magkakapangasawan. Saan po ba nagmula ang tao? Sa iisa. Sa makatwid at madaling salita, nandaya itong si Jacob. Dinaya rin siya ni Laban. Sa papaanong paraan siya dinaya? Nakipagkasundo na 7 taon na maglilingkod sa kanya bilang mag-aalaga ng kanyang mga hayop. Para lamang sa mapapangasawa niyang si Raquel. Subalit ang batas sa kanila nung panahon na yon, hindi dapat maunang mag-asawa ang bata sa matanda.
Yun ang naging dahilan nitong si Laban. Kaya, nang gabing yaon na pinasiping ng magising ay hindi itong si Raquel ang nakasiping, kundi itong si Leah. Kaya ang ginawa, ba't naman po ninyo ginawa yan sa akin? Para niya nang narinig yung sinabi ng kanyang kuya na si Esau. Bakit nyo naman po ginawa yan sa akin? Bakit naman po ibinigay nyo yung basbas nyo sa kanya at hindi sa akin? Pinakita lamang ng Diyos kung ano ginawa mo, gaganti sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? At nang dahil sa pagmamahal, sinabi, o sige Eka, pagkatapos Eka ng 7 taon uli, na paglilingkod mo sa akin, ibibigay ko naman Eka sa'yo si Raquel. Nang dahil sa pag-ibig niyang matapat, ginugol niya ang 7 taon. At sa 14 na taon na yaon, pinagpala ang hayupan nitong si Laban. Na doon ay dinadaya siya sa tuwina nitong si Laban. Ang dinadaya niya ay itong si Jacob na ninuno na nandaya rin. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, nagsimula sa pandaraya, natapos sa pandaraya. Buhay po ba ang Diyos? Wala kayong maunawaan kung wala kayo sa Espiritu. Kaya inuunawa at pinapaunawa sa inyo para mabatid ninyo. Pag binasa nyo lang parang istoryang comics yan, ay, ganun pala Eka, ganun. Ay, si Jacob pala Eka. Subalit, nang dahil sa istorya at pinapaloob ang istorya, paikot-ikot ang istorya, ang pinakatumbok noon ay para maabot nyo ang kaganapan. Sa madaling salita, dinaya si Esau, kaya napawalay sa takdang papatayin pag nawala ang kanilang magulang. Pagdating nitong si Jacob, kung paano dinaya ang kapatid, dinaya rin siya 2 beses. Naunawaan niyo baga? Subalit mas iba yung sakit at pait ang nangyari sa kanya sapagkat sa 7 taon nagugol na napakahaba. Samantalang itong ginawa niya sa kanyang kapatid ay sandali lamang. Kinuhang basbas at dinaya na, sige Eka, yung unay ano, o bibigay ko sa iyo ang pagkain ito, ibigay mo lang sa akin ang karapatan na bilang panganay. Oo Eka. Pangalawa, sige Eka, kumuha ka Eka anak ng kakanin kong kambing at iluto mo ng masarap. Narinig ng kanyang ina yun. Aba, sinabi niya kay Jacob, anak, balahibuhin po Eka si Esau. Paano Eka? Ako na Eka ang bahala doon. Dinaya, pinagsuot ng mabalahibo. Sa madaling salita, ginawa ng kaparaanan ng pandaraya. Ginawan din ang paraan ng pandaraya itong si Jacob. Paanong pangyayari? Nang natutulog siya, hindi si Raquel ang binigay, kundi si Leah. Buhay po ba ang Diyos? Dito nakapaloob ngayon ang istoryang sinambit ng Ama. Kung ano ginawa mo, siyang ganti sa iyo. Kung ano ginawa mo, walang malilihim sa Kanya. Bagamat pinapatnubayan siya ng Espiritu upang maganap ang tinuran ng Ama. Mga minamahal, ano ngayon ang ibig ituran sa inyo? Nagpadama na ba sa inyo ang Panginoon? Kinikilala niyo na ba siya? Pag sumikapan ninyong gawin na kung ano ang kalooban at kagustuhan niya, ay gawin niyong marapat na siyang mangibabaw at manaig sa puso ninyo, upang sa gayon, ang bawat araw ninyo, wala kayong aalalahanin na kung ano ginawa niyo, siyang igaganti sa inyo. Pawang katotohanan, itong sa akin tinuturan, kung bawat araw ang nais mo ay mapayapang buhay, gawin mo ang kapayapaan ng para sa kapwa mo upang ang mapayapa para sa sarili mo ay maganap din ipagkaloob sa buhay mo. Sapagkat ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu ay tunay na mabuti ang layunit hangarin sa bawat anak niyang tapat sa Kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Ganang pagkatao, kuntsing na pangalan, walang may sasaysay, may babaybay sa inyo.
ganang di nyo nasisilayan, espiritong naturingan, lahat ng kaugat-ugatan sa buhay ng mga ninuno nyo, may babaybay, may tuturan, maihahayag sa inyo ang totoo. Kaya mahal ko, mga minamahal ko, magnilay, magbulay kayo. Ang bawat araw ay pakikibaka, gawin yung dapat at tumpak at marapat, kayo rin ang magagalak. Ikaw ba'y nagkasala? Pabulong sa Ama, ibigay sa Kanya. Makikinig siya sa katapatan ng puso mo. Lamang, wag nang ulit-ulitin pa, nang di masuya siya. Pakinggan kang totoo, palayain kang anak niya. Buhay bang Ama? Katotohanan itong saki tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Alalaong baga, pagharian kayong lubos. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Oh, ano ngayon? Masaya ka na. Yan. Yan na lang panuorin mo, kahit ulit-ulit, hindi ka magaganon. Subalit kapag yung iba, baka maeng-eng. Alam mo ba yung maeng-eng? Ay, kaganda-ganda mo pa naman. Pag naeng-eng ka't sinabi mo sa daan, tatawanan ka. Tapos may tatawag sa asawa mo, naku Eka, si ano, naghuhuli ng tutubena. Ay, buhay po ba ang Diyos? Naku, mga minamahal, alam niyo po sa katotohanan lang, pag ang inisip mo ay ang Diyos at ang pinagnilayan mo ay mga salita niya, hindi nakakasakit ng ulo. Subalit kapag ang pinag-iisipan ninyo ay kung ano-ano ang laman ng isip niyo, nakakasakit ng ulo. Buhay po ba ang Diyos? O, subukan po ninyo. Sige po, pagnilayan mo yung banal na salita. Pag-aralan mo kung paano binibigay ng Diyos ang buhay mo. Sigurado, nare-repress ka pa. Lalo ka pang nagaganahan. Subalit isipin mo, ba't kaya ginawa sa akin yun? Ba't niya nagawa sa akin yun? Ngit-ngit na ngit-ngit ka. Bakit kaya? O kaya, ano kaya Eka yung ibig sabihin ng ganito? Paano kayang nangyari yun? Ba't kaya ganon? Oh, lahat ng pumapasok sa iyo, no? Pagka ang hinisip mo yung kung paano nabuo ang computer, at hindi naman sa yung talino bibigay ng Ama kung paano nabuo yan, maluluka ka. Naniniwala po ba kayong may kanya-kanyang talinong binigay ang Diyos? Po? Kaya gaano ka man katalino, yung katalinuhan ni Juan, hindi mo talino. Kaya nga hindi pare-parehas ang naging gawa ng tao eh. Buhay po ba ang Diyos? O sige. Yung nakatuklas ng kung ano ang buong bahagi ng katawan, siya bang nakatuklas ng kung ano ang mundo? Hindi ano po. Subalit, yung nakabatid mula sa simula ng buhay ng tao at kung paano nagsimula ang mundo, ay alam niya lahat. Eh hindi niyo alam kung sino, kung hindi mo pa kilala siya. Eh sino nga po ba? Sino po? Sino po ba nakakabatid ng lahat-lahat, pati buhok mo nalalaglag ay alam niya? Sino po? O may malilihim ka ba sa kanya? Wala. Kaya maglihim ka kay Juan, huwag sa Ama na mapagmahal. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, pagharian kayong ganap. Kaya yung lihim na damdamin ninyo ay ihayag na sa Kanya magtapat. Yung lihim nyong galit ay alisin na, sa Kanya nyo ilaga. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, ang gawin nyo na lamang, kung lihim na pag-ibig ang sa inyo'y naririyan, aba, kung masama ay pabunot na't ibigin mo rin sa Kanya. Subalit kung tamang pag-ibig, aba, magalak ka. Buhay po ba ang Diyos? Ang minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw, magpakailan pa man, o taong Kanyang mga minamahal.
Bakit nga ba di maunawaan ng tao ang katotohanan? Pagkat di lahat ay bukas sa katotohanang taglay ng Ama. Kaya ikaw anak na minamahal niya, magalak at magpuri kapag nabuksan ka. Maunawaan mo ang buhay mo tao, may simula't wakas, may hangganan ka pa. Kaya kung ang nasa mong kamtin, kagalak at kapayapaan, gawin mo ang marapat, tumpak at siyang dapat. Ama sa iyo'y magbibigay, maglalahad sa'yo ng tumpak. Igagawan niya sa iyo ang lahat, nakaparaanan niyang di ka mababagot. Mababagot ka ba kapag siyang nasa iyo? Nako, totoong-totoo po yan. Kahit ang kinakain mo ay talong at bagoong, pag masaya ang puso mo, masarap pa kaysa doon sa marami kang iniisip, hindi ka masaya, ang kaharap mo na. Nako, seafoods, fried chicken, iba't iba na putahe. Hindi ko na po sasabihin yung morcon, apritada, luma na yan sa mga uso ngayon na pagkain. Yun ay noong unang panahon pa na, yun na lang ang alam na lutuin ng Kapampangan. Sabi nila, no, apritada, menudo, asado. Eh ngayon, iba-iba na. Pag nalihis ka, na wala ka nang alam kundi yung lahat ng luto na yon, eh ulit-ulit. Pag nakatikim ka ng ibang putahe, ay, naiba yun na. Ano po, ganyan din ang buhay. Kapag hinanap mo ang katwiran ng Ama at naramdaman mo ang lasap at ligaya ng galing sa Kanya, masasarapan kang namnamin mo ang kaloob na buhay niya. Subalit, kahit anong pagkain mo, kung maraming dumudumi sa isip mo, maraming nakasanggabal sa buong maghapon, na sumasagabal, na maraming umuukil-kil na, bandang huli, yung kinakain mo, ano niluto mo, Eka? Ano pagkain natin? Ano ba binili mo? Nagpa-deliver na lang ako para hindi na magluto. Ay, etc. Hello? Kumayaman ka. Subalit, hindi pala yaon ang pampasarap sa buhay ng tao. Pakatandaan po ninyo, masarap na yung may salapi ka. Kung pinagpala kang yumaman, pagkatapos ay maligaya ka pa dahil ang Diyos ay nadarama mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kayong lahat, magalak kayo't magpuri kung sa kabila ng kasaganaan ninyo, walang susuruiting budhi kayo. Sapagkat yan ang pinakamahalaga, may kapayapaan ka sa buong magdamag. Ang salapi nakikita, ang kaluluwa di mababayaran ng salapi. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Mapalad ang nakikipagtotoo sa hindi niya nakikita. Mapalad ang nakakadama sa hindi niya nakikita. Mapalad ang nagsasabing, Diyos ko, mahal kita, na totoo sa puso mo at alam mo na ang ginagawa mo'y totoo rin na mula sa Kanya. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Ay, buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon. Sabi ko po, ay kapatid, eto na ako, malakas na sa patnubay ng Ama. At salamat din sa Panginoon. Sabi mo nga, manonood ka na lang ng live. Napakabuti ng Panginoon. Pares na tayong pinagaling. Kasi po, kagabi na medyo hindi pa ako masyadong normal ng pakiramdam, kapag may konti pa, nalagnat,
na-receive ko po yung text na yun na sabi niya sa akin, Apo Kunching, sakit-sakit ng mga buto ko ng ano, ganito. Sinagot ko po siya na patnubayan ka ng Ama, gawin mo ito kung nais mo. Yung po pagpasok ko, nag-text po siya, purihin po ang Diyos. Sabi niya, magaling na rin po ako. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, yan naman po ang nagpapasigla sa akin sa aming mga alagad, sa aming mga naglilingkod ng mga alagad. Kayo ba hindi kayo sumisigla kapag nagpapasaya kayo ng kapwa nyo? Parang sumaya yung kapwa mo kahit wala kang binigay na bagay. Diba? Subalit yung puso mong totoo, binigay mo sa Kanya. Yung alam mong binigay ng Diyos sa'yo, ay binigay mo sa Kanya. Hindi po ba napakasaya? Mga kaps, tulog yata kayo. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti po ng Panginoon. Kaya po, kayong lahat, hindi po ba nakapagpapasaya sa puso ng tao kung nararamdaman mo siya? Paano niyo po ba nararamdaman ang Diyos? Sinasabi mo siyang, Panginoon, naramdaman mo na ba siya? Paano niyo po bang naramdaman? Sige po, paano niyo po ba siyang naramdaman? Paano mong nasabing may Diyos? Hindi niyo po alam? Hindi niyo alam kung paano naramdaman ang Diyos? Ngayon, pag sinabi mo, naramdaman mo siya, sensya na. Sinabi mo, naramdaman mo siya. Subalit, yung ginagawa mo, ilisya sa Kanya, totoo mo ba siyang nararamdaman? Mga kapatid, mahirap po, Mahirap magsalita ng hindi nagagawa. Kaya, kapag ikaw ay nakakilala sa Panginoon, pagsusumikapan mo yung gusto niya, siyang magawa mo. Mahirap po sa una. Sa katotohanan lang po. Kaya nung bago pa lang, ayaw kong, sabi ko, Panginoon, hindi naman po ako dalubhasa sa banal na aklat. Paano ko po bang ipapaliwanag ito? Paano ko po bang bibigyan ng pahayag? Pasubali ko, anak. Sino ba ang nag-ata sa'yo? At sino pinagmula ng salitang ito? Kung sino pinagpahayagan ko sa una at nahayag ito at ang aking spirito ang nagbigay, siya rin nag-aata sa'yo. Kaya kung paano na iulat ito, maiulat mo rin ang totoo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, ako po, kaya kong panindigan kahit saan yan. Kaya, kahit naman sino makarinig sa akin, hindi ako natatakot. Bakit po? Wala akong ginawa, wala akong sinabi na hindi akma. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, pag sinabi, ba't nahidiri mo yan? Ba't di mo buklatin? Sige, buklatin mo mula sa simula. Baybayin mo mula kay Eva at Adan. Sige, baybayin mo hanggang sa istorya ni Moises. Apo Kunching, di araw-araw nagbabasa ka? Hindi. Hinahamon kita lang. Kung gusto mo, baybayin mo. Pag sinabi sa'yo, Apo Kunching, ba't alam mo yan? Ano magagawa ko? Pinababatid sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Tama ba yun? Tama ba yun? Hindi naman ako lalabas sa inyo kung hindi pinababatid. Aba, di napahiya ako kung di totoo yan. Buhay po ba ang Diyos? Ang tanong, ba't ko naman kayo lolokohin? May bayad ba kayo sa akin? Mga kapatid na minamahal, ba't naman ako manguuto sa inyo? May kabayaran ba pang uto ko? Bakit ko naman kayo lolokohin? Dadayain. Nagbayad nga ba kayo sa akin para makinabang ako sa panloloko ko at pandadaya sa inyo? Wala naman Kaya, kung dinadaya ko kayo at niloloko ko kayo, sarili ko dinaya ko at niloko ko. Kaya kung gusto nyo ng kaligtasan, gustong-gusto ko kaligtasan, kaya nga naririto ako. Kung gusto ninyong mapapunta sa kaharian ng Ama, gustong-gusto ko nga, kaya nagpapagal ako. Sapagkat kung hindi ko gusto, ay hindi ako paparito sa harapang ito. At di ko gagawin ito na walang pakinabang, kahit na singkop bingi sa oras na ito, para sabihin kong kayo'y lolokohin ko. Buhay po ba ang Diyos?
Kaya, ang nakikipagtotoo sa Diyos, hindi hinahangad yung kung ano ang kapalit nung pinagpagalan niya, kundi ang gumusto sa Panginoon at naghahangad ng gustuhin ng Diyos, hindi naghahangad ng pakinabang doon sa kanyang paglilingkod, kundi batid niyang ang Diyos na pinaglilingkuran niya ay di siya pababayaan at di kailanman siya ipapahamak. Sapagkat sa ginagawa niya, pare-pares lang kayong tao. Kung alam mong tama ang ginawa ng kapwa mo at may takot ka sa Ama, gagawin mo ba hindi tama sa kapwa mo? Mga mahal, pawang katotohanan ng aking tinuturan, ang Ama'y napakabuti, ang Kristo'y mabuti, bilang pagkataong ibinaba sa mundo ng tao na pinakitunguhan ay tao, ay nagpakabutit, nagpakatotoo. Kaya kung lahat ng tao na kumikilalang Panginoon kong Hesukristo ay totoo ang pandama at pagkilala, lahat ng puso ng tao ay mabuti at totoo rin sa Ama. Sapagkat ang kumikilala sa Ama ay kinikilala ang anak, at ang nakilala ang anak ay kilala ang Ama. Kaya't ang kumilala sa Ama at anak, kilala ang Espiritu Santo. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong lubos. Nektaramaniyahan, nektaramaniyahan, nektaramaniyahan. Sa maniwala po kayo sa hindi ko alam yung babasahin na yun Buhay nga po ba ang Diyos? Kaya alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahit ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manahit ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mapapalad ang tao na kumikilala sa katwiran ng Ama at payapang namumuhay siya. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Yung mga tingnan nyo nga po yung may-ari nito. Salamat sa may-ari ng bulaklakan na ito. Sa wari ko ay mula nang maghandog ka rito na hindi naman napapatid ang ano po, mula nang mabulaklak yata yung sampagita mo hindi na ano po. Pero tingnan nyo nga po, nakapaghahandog siya. Sigurado kumikita pa yung bulaklakan mo, ano? Oh.
Hindi po nauubos, ano? Tingnan niyo po. Kaya kayo rin, pag pinagtiwalaan niyo itong bulaklak na ito, mamumulaklak din sa inyo yan. Buhay po ba ang Diyos? Eh, yung mayaman, wag nang maghangad. Diba? Sa bagay, kung sino pa yung mayaman, eh, patuloy na naghahangad ng kayamanan, di po ba? Wala namang mayaman na tumutol na sa pagyaman, di po ba? Ay. Biyaya. Biyaya. Alam niyo po, yung mga bulaklak na yan, kaysa itapon nyo, pag natuyo, kung may pagninilay kayo, halimbawa, ay, ano ba rin nakuha ko na rin na ito? Bali, wala naman yan, nalalanta, nabubulok. Kung may pagninilay po kayo at matapat na pananampalataya, sa bawat nakukuha ninyo, iniipon ninyo, at pagkatapos ay sinusunog ninyo, at nagdadasal kayo ng tapat, habang lumulundag, parang palagay nyo hindi man nakikita lumulundag o umaakyat ang usok na yon, sa pananampalataya nyo, matapat sa Ama, sa usok lang na yun, sasama na yung panalangin nyong matapat. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat naalala mo siyang handugan ng kanyang bango na nilikha sa lupa. Buhay po ba ang Diyos? O kaya ay, katulad ng sampagita, kung matapat ang pananampalataya mo, kung totoo ka sa pananalig, aba, nakakalinaw po yan ang mata. Aba, gamot yan sa sakit ng tiyan. Aba, gamot yan sa pagtatae. Kaya kung nagsitiwala ka, at baka linisin mo lang, baka mamaya may uod dyan eh. Sinabi mo sa akin eh, Apo Kunching, nalunod ko yung uod. Aba, wala akong pakialam dyan. Buhay po ba ang Diyos? Pero yung ilang-ilang, hindi pa po binabahaging gamot yan. Kaya huwag niyong inumin. Ha? Hindi ko po alam na gamot pa yan. Wala pang binabahagi sa akin. Kaya huwag niyong inumin. Subalit, maaari niyo siyang sunugin. O kaya ay, pag natuyo sa pananampalataya mo, alam niyo po kung ano yung pananalig niyo, magaganap sa inyo eh. Halimbawa, natuyo yung mga butil, yung mga petals na yan ng ilang-ilang. Yung mugmug ng sa loob. Panginoon, lalagay ko sa wallet ko ito. Nananalig ako. Magmumugmog ng biyaya at mapupuno wallet ko. Buhay pa ba ang Diyos? Natawa nga po ako eh. Yung sinabing, ano bang numero yun? 22, 30, daming nagsitaya. Hindi nanalo, sa baliwag lumabas. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon. Yan si Apo Kunching Eka na yan. Sa halip na Eka tayo binigyan ng pera. Nawala pa yung pera sa atin sa pagtaya. Ay kasalanan ko ba yun? Ba't kayo tumaya? Ang buhay po ba ang Diyos? Inalimbawa. Sa palaran nga naman, pakikipagsapalaran. Sabi nga po alam niyo po, sa mabuti hindi baling makipagsapalaran kayo. Sa masamang alam ninyo, huwag kayong makikipagsapalaran. Sapagkat sa masamang pinakikipagsapalaran ninyo, kung yan man ay magtagumpay, hindi pang matagalan, pang samantala lang. Subalit yung mabuti na pinakikipagsapalaran ninyo, sigurado sa buong panahon na nabubuhay kayo, lagi kayong panalo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, di na kailangang sabihin sa iyo, hoy anak, di ka pa tumitigil sa ganito mo. Hoy anak, di ka pa. Ikaw naman mismo, sa puso mo, sa isip mo, pag di ka pa naman natigatig niyan, nasa sayo na. Ama, tinatawagan mo,
Kristo. Tinatawagan mo, kaya ang puso't isip mo, pag Kristo't Ama, puso mo'y babaguhin ng Espiritu Santo. Kaya sa inyong lahat, kung ang Diyos Espiritu ang naghahari, malinis ang isip, may galak ang damdamin, may kasiyahang taglay, may pagbabagong buhay. Pagharian kayo ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Paghari na walang katapusan, pagpapalay walang hangganan, kilalanin mong tuwiran, Diyos Ama sa'yo'y gagabay, at kailan may di ka pababayaan. Nagkaramenayana. 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 Ay, wala na pong bendisyon, ano? Kasi po ay maagang gigising, ano? Ako'y hindi po nangangako, hindi ako nangangako dahil asan ba si Berhen? Pero pag susumakitan ko, anak, na ako'y kaya lang bibiyahe pa, maaga, tapos maaga akong gigising, maaga akong liligo, parang, kundi ako galing sa lagnat, kahit na ako'y, siyempre po, kahit pinagaling na ako ng Panginoon, bibiyahe ako bukas, kaya po ako nilagnat, balikan, puyat, pagod, diretsong gawain, yun. Alam niyo po, may katawan din ako Hindi naman ako si Superman, woman. Kahit si Superwoman siguro si Superwoman sa palabas lang yun pero wala sa katotohanan, tama po ba? Kaya dapat sabi nga ng Panginoon, anak, binibigay ko rin ang kapahingahan para mapahinga. Mula Lunes hanggang Sabado, hindi po kami nanunumbat at di kami manunumbat, di kami magbibilang. Subalit mula Lunes hanggang Sabado, naglilingkod na kami at pinagsusumikapan na pati pa ang linggo ay huwag mabasyo sa paglilingkod. Kaya di man po ako kumisa nakakasimba, may ginagampanan namang iba. Kaya alam ng Ama na nandun pa rin, kaugnay pa rin. Bukas po magsimba kayo, yung mensahe kaninang tanghali, yung mensahe bukas dadagdagan lang. Ano po? Dadagdagan lang. Kasi po